Kaibigan akong binubugbog ng asawa niya, paulit-ulit. Pero alam niyo, hindi niya iniwan yun. Alam mo, nasa na siya ngayon? Kasama na niya. Nalulungkot ako kasi nagsimula yun sa simpleng paninigaw. Nagsimula yun sa simpleng pananakit ng kurot, tulak, tadyak, sakal. At tapos sa susunod, malalang pananakit na. Hindi siya nawala dahil pinatay siya or minurder siya whatsoever. Nawala siya kasi sa sobrang stress niya sa asawa niya na to. Kung ano-ano ng sakit ang na-manifest niya. Kung ano-ano ng sakit ang natanggap niya. One time, namimilipit siya sa sakit ng tiyan niya na hindi niya alam saan nanggagaling. Alam mo anong sabi sa kanya ng asawa niya? Huwag dalhin sa ospital yan. Sayang lang yan sa pera. Nalulungkot ako sa ideology ng mga tao dito sa Pilipinas na normal lang daw na hindi ka mahal o hindi ka ganun kamahal ng asawa mo kasi lalaki yan, hindi naman talaga sila pala show ng emotions. Kaya kahit nasasaktan na nila yung mga babae, sinasabi pa rin ng mga nanay nyo, ng mga kaibigan nyo na tiyagain nyo, asawa nyo pa rin yan, tatay pa rin yan ng mga anak nyo. Huwag nyo nang lokohin yung sarili nyo. Ayaw nyong umabot sa punto na matulad sa dati kong kaibigan. Unahin nyo dapat yung sarili nyo. Unahin nyong mahalin yung sarili nyo kasi wala kayong maibibigay sa mundong to, sa mga anak nyo na maganda kung wala na kayo. Dahil sa stress, dahil sa anxieties, dahil sa paulit-ulit na pag-iisip na baka bukas makalawa, pinlitan ka na. Hindi yun yung buhay na gusto mo para sa sarili mo. Na sana, hindi yun yung naging buhay ng kaibigan ko. Kaya paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, choose yourself, love yourself, enough to leave the people who treat you like shit.